Kapayapaan sa inyo mga pamana, kamusta kayo? Mga bata, naranasan niyo na bang matakot ng sobra at wala na kayong ibang malapitan kundi ang Diyos? Ano ang ginagawa niyo kapag pakiramdam niyo ay wala ng pag-asa ang sitwasyon? Sa tingin mo, kaya bang baguhin ng panalangin ng isang imposibleng problema? Bakit? Kaya naman, sa lubos nating ikatututo, pakinggan natin kung paano niligtas ng Diyos sa Ezekias matapos siyang buong pusong manalangin. Ang pamagat ng ating kwento ay Pagliligtas kay Ezekias, na ating mababasa sa Ikalawang Hari, chapter 19, verse 14 to 19, kasama ang verse 32 to 35. Isang araw, nakatanggap si Ezekias ng sulat ng papabanta mula kay Sennacherib, ang hari ng Assyria. Sa halip na matakot at sumuko, pumunta siya sa templo at inilatag ang sulat sa harap ng Diyos. At siya ay nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga anghel, kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at lupa. Pakinggan po ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib sa inyo, Diyos na buhay. Alam po namin, Panginoon, na marami ng bansang winasak ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang iyon sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong inanyuan ng mga tao. Kaya ngayon, Panginoon, iligtas po ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod na ito, ni makakatudla kahit isang palaso. Hindi niya ito malulusob, ni mapapaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito. Ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito, alang-alang sa aking karangalan at alang-alang sa aking pangako kay David na aking lingkod. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at 180,000 kawal ang pinatay nito. Kinabukasan, nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. Mula sa ating kwento, ano ang aral na dapat nating matutunan? Una, ang panalangin ay sandata sa panahon ng takot at problema. Nang bantaan si Ezekias ng hari ng Assyria, agad siyang nanalangin sa Diyos sa halip na panghinaan ng loob at mawala ng pag-asa. Sa pamamagitan rin nito ay pinatunayan ni Ezekias ang kanyang lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos at ng kanyang kababaang loob. Ikalawa, ang Diyos ay nakikinig sa taimtim na panalangin. Pinakita ng Diyos na hindi niya pinababayaan ang mga taong nagtitiwala at tumatawag sa Kanya. Kaya't kung ano man ang ating mga pinagdadaanan, ay manalangin lamang tayo sa Diyos at tiyak na tutulungan niya tayo. Ikatlo, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa kwentong ito, nakita natin na tinupad ng Diyos ang kanyang pangakong protektahan ang Jerusalem at ang kanyang bayan. Kaya't makatitiyak din tayo na hindi rin lilimutin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. Para naman sa ating activity sa araw na ito, ang ating activity ay may pamagat na Panalangin ko, lakas ko. Maaari niyo bang ihanda ang mga sumusunod? Papel o kartulina, crayons o colored pens, tip o glue, at gunting. Panuto, bigyan ng bawat bata ng papel na hugis puso, bituin o kalasag. Pasulatin sila ng isang bagay na kinatatakutan nila o isang problema na nais nilang ipanalangin. Sa likod ng papel, ipasulat naman, ang Diyos ang aking lakas. O kaya, isang maikling prayer.
Pagkatapos, isa-isang ididikit ang mga ito sa board o wall na may title na Panalangin Ko, Lakas Ko. Tapos na ba kayo mga bata? Ang gagaling niyo naman. Tulad ni Ezekias, maaari nating ilapit sa Diyos ang ating mga problema. Dahil ang panalangin ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ang ating memory verse sa araw na ito ay mababasa sa Psalm chapter 50 verse 15 New International Version. Call on me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me. Maraming salamat sa panonood mga pamana. Hanggang sa susunod, paalam, Miss Pa!